Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa ating depensa, US President Joe Biden harap-harapang sinabihan ang China tungkol sa pagsalakay nito sa kaalyadong bansa ng US. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe. Manatiling nakatutok sa aming channel para updated ka sa balitang militar at West Philippine Sea. Sa isang malinaw na mensahe para sa China, binigyang diin ni US President Joe Biden sa UN General Assembly noong Martes, na patuloy na palalakasin ng Amerika ang network ng mga alyansa at partnership nito sa buong Indo-Pacific. Sinabi ni Biden na ang mga pagsisikap na ito ay naglalayo na responsableng pamahalaan ang kompetisyon sa China nang hindi lumilihis sa salungatan. Pinagtibay niya na patuloy na palalakasin ng US ang mga alyansa sa Indo-Pacific, na idiniin na ang mga partnership na ito ay hindi naglalayon sa anumang partikular na bansa ngunit mahalaga para sa isang malaya, bukas, at mapayapang rehiyon. Ang tinutukoy dito ni US President Biden ay ang mga nangyayaring incursion sa West Philippine Sea, kabilang na rin ang mga mapanghamon na aksyon ng China laban sa Taiwan. Conviction, the United States is unabashed, pushing back against unfair economic competition, against military coercion of other nations in the South China Sea, and maintaining peace and stability across the Taiwan Straits, and protecting our most advanced technologies so they cannot be used against us or any of our partners. At the same time, we're going to continue to strengthen our network of alliances and partnerships across the Indo-Pacific. These partnerships are not against any nation. They're building blocks for a free, open, secure, and peaceful Indo-Pacific. Bago tuluyang akusahan ng China ang Pilipinas at ang kaalyado nito na Estados Unidos, ng pagbabanta sa seguridad ng mga regional countries, ay dapat nitong tingnang mabuti ang sarili nitong mga aksyon at lisanin ng West Philippine Sea, sinabi ng Defense Chief ng Pilipinas noong Martes. Ang kanyang pahayag ay dumating matapos i-claim ng China na ang pinalawig na pananatili ng Typhoon o Mid-Range Capability Missile System ng US sa Pilipinas, ay isang hakbang upang ibalik ang wheel of history, na ibig sabihin ay maaaring sumiklab ulit ang digmaan. Ang MRC ay unang lumapag sa Pilipinas noong Abril bilang bahagi ng bilateral Army-to-Army exercise. Ang parehong missile system ay bahagi rin ng Balikatan, ang pinakamalaking joint exercise activity sa pagitan ng dalawang magkaalyadong bansa. Well, one is China recently reacted to... I'm glad that you asked that question, Yes, that sir. China reacted. Why don't they look at their own offensive missile capabilities and remove it, destroy their nuclear weapons, and vacate Mischief Reef, and get out of the West Philippine Sea? Yes, sir. Why are they picking on a country which is seeking to strengthen its credible deterrent posture while they have full offensive ballistic and other capabilities? Yeah. And how can a country which is seeking to protect its exclusive economic zone from unlawful aggression be a cause of instability in the Indo-Pacific area? While this country does not have offensive nuclear weapons capabilities, has not reclaimed islands, has not claimed a non-dash line, which is illegal and absurd as part of its illegal arsenal. So I wonder why such is the case, and it's a part of the disingenuous robotic propaganda of China once again. What are they doing? Who started the arms race? Who built an island in the West Philippine Sea, in the Mischief Reef? And why aren't they condemning the other ASEAN countries with 4% GDP defense GDP spending? So why target the Philippines? So if they're throwing stones right now, let them remove their nuclear arsenal, withdraw from places that they're not supposed to be. West Philippine Sea, maybe China is in other areas where they should not be. They're even training on the border of Poland, which the Polish foreign minister told me they don't like.
And Russia is in places it should not be either. So before they make a comment here, why don't they do the right thing first? Nauna nang sinabi ng mga opisyal ng militar at depensa na ang pinalawig na pananatili ng missile system ay para bigyang daan ang pagsasanay ng mga tropang Pilipino, sakaling makuha ng Pilipinas ang parehong missile system sa hinaharap. Sinabi rin ng mga opisyal ng militar na aalis ito sa Pilipinas pagsapit ng September 2024, subalit nagbago ang mga plano mula noon. Si DND Chief Teodoro ay tumanggi na kumpirmahin o tanggihan na ang Pilipinas ay nagbabalak na makakuha ng parehong missile system. Deterrent capabilities are within our horizon, no? For acquiring. Whatever will serve our deterrent purpose for our national defense, of course, that is open for consideration. Pero is it in Horizon 3? Not necessarily. I cannot confirm or deny that. But whatever will serve our CADC and a credible deterrent will be considered. Why is the question being propounded? Kalipas ang halos 2 buwan, nakapagpadala ang militar ng mga supply sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal nang walang panghihimasok mula sa China. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, sinabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, noong Biyernes na ang rotation and resupply mission ay isinagawa noong Huwebes ika-26 ng Setyembre, nagawa ng AFP na makapaghatid ng mga supply at palitan ang mga sundalong nakaistasyon ng walang panghihimasok, sabi ni Padilla sa isang pahayag. Sinabi ni Padilla na umabot sa 8 barko ng China ang binabantayan sa paligid ng Ayungin Shoal. Gayunpaman, sinabi niya na wala silang banta sa misyon, at nakumpleto ito ng mga tropa at napanatili ang presensya sa shoal. Bago ito, ang huling RORE ay ginanap noong ika-27 ng Hulyo, na wala ring insidente. Iginiit ng Beijing ang soberanya sa halos buong South China Sea, kabilang ang karamihan sa West Philippine Sea, kahit na ang naturang claim ay epektibong napawalang bisa ng arbitral award na inilabas noong July 2016. Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po.